Ayon sa school, kailangan magulay yan para makatulong sa ating mga bata. Anong organic vermicast? Opo, saka po animal manure. Animal manure. Sir, mukhang tuwang-tuwa sa iyo yung kamatis ah. Namumulaklak na oh. Wala namang namatay ano. Isang pinagpalang umaga sa inyo guys. Narito po tayo ngayon sa elementary school ng Pagalanggang sa Dinalutihan, Bataan. Yan. Tayo po ay naimbitahan para mag-set up dito ng hydroponics. Dalawang klase po ang i-set up natin ngayon, yung Kratky at saka yung NFT. Yan ang kanilang greenhouse guys. So inilagay na natin yung ating ilang box para doon sa Kratky. Yan. So inilagay natin dito sa gilid at lalagyan natin ng pesto para doon sa setup ng NFT guys. So simpleng greenhouse lang ito, siguro or mga ano lang ito, 3x4. Ikot muna tayo guys. Tingnan natin yung mga ginagawa nila. Sipag ng mga bata. Linis. Ito, nag-umpukan. Ayan. Ganda ng kamatis. Good morning, ma'am. Sipag naman ni ma'am oh. Purely organic po yan, ano po? Anong organic vermicast? Opo, saka po animal manure. Animal manure. Ang ganda oh. Yan po yung mga pinagbulukan ng mga Opo. halaman din. Gamaan po ang ginagamit. Makatambak. At saka pinopromote yung organic, Opo. yung natural farming. Ganda ng tubo eh. May vlog po ako, Kuya Sands. Ini-interview ko talaga yung mga sa farm. Noong nakaraan nag-interview ako sa Malabo. Opo, maraming fan po kasi. Oo, at saka doon sa Pita. Yung sitaw, yung ganito nila, talong, ginagamitan talaga ng inorganic fertilizer, yung 14-14-14. Tuloy po ako rito. Ang ganda ng ano eh, bulaklak, kulay dilaw. Dito violet, doon red. Ang ganda ng tubo ng ano. Ang ganda ng tubo ng kamatis. Sir, mukhang tuwang-tuwa sa iyo yung kamatis ah. Namumulaklak na oh. Ang ganda ng pag-aalaga. Biro mo kung mayroon kang ganyan sa farm. Pera na agad yan, mga ilang days lang. Puro animal manure lang yan, mga ano, sa manok, ipot. Walang fertilizer na ginagamit. Iba lang. Ha? Iba. Ipa. Iba. Pinagsunuga, yung ano, yung rice, ano, tawag dito, carbonized rice hull. Buhag-hagang lupa, ano? So ito may mga talong. Ito naman sili. Sili. Ito ano kaya ito?
Siksikan, parang mustasa. Ganda ng pechay ah. Morning po. Ikot pa tayo. Ganda ng kanilang flat concrete. Ito tayo sa gitna. We love gulay. Talagang gulayan yung school na to. Talagang naglaan sila ng space para sa mga gulay. Yan, puntahan natin si Sir. Ito yung kanilang sitaw. Yung balag, trellis, straw lang ang ginamit. Gagapang na yan. Sipag oh. Nandun sa likod doon. Sabi ng lupay na kayo. Morning sir. Sipag talaga. Opo. Wala namang namatay sa lettuce natin. Kung po dito. Ha? Kung po dito. Ayaw, si Ma'am Linda dito ka na. Tawagin mo na yung mga kasama mo. Hanggat wala nang ambon, makikita. Sir, ano bang tawag sa event na ito, sir? Ay, gulayan sa paaralan. Gulayan sa paaralan. Best, Fest? best implementor, gulayan sa paaralan. Opo. Ilang school po ba ang nag-participate? Sir, nag-interview na ako Dito po sa district namin, yata kami. District po namin sa eskwelahan dito, East-West. East West. Opo, nasa East po kami. Yung West doon bandang. So lahat ng East ang magko-competition, ganun ba? Ako, ngayong East araw lang. na to, yung West, susunod na araw yan. Sila next week. Okay. Tapos po yung mapipili dito, aakyat na Opo. division. Oo, pagka napili. Sir, itanong ko lang ito, sir, Ganda nito eh. Ano po ang tawag dito? Bukchoy. 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 Parang Chinese. Chinese pechay. Yan, ang ganda ng seeds niya Pwede na dilipat. Pwede nang ilipat yan. Guys, ito yung setup. Bumili yung school guys ng pipes. Nasa around 4.9. Yan, kumpleto na yan. Meron na siyang motor pump. Yan. 4 na layer yan guys. So inassemble muna namin per layer. Saka pinagdugtong-dugtong namin. Yan na siya. Yan na yung assemble niya. 4 na layer. Kukuha na lang kami ng pula niyan at ilalagay namin dyan sa na-assemble na yan. Ang medium na ginamit namin dito guys, instead na coco-pit, yung foam. Yan, gugupitin yon at iipitin yung puno hanggang sa ugat. Basta palalawitin mo lang yung ugat para sumausaw doon sa tubig. Isang package na kasi yan guys. Pag pumili ka ng ganyan sa Lazada, yan yung 4 layer na yan na pipes. Kaya may mga kasama ng yan yung container na yan na plastic. So instead na ang gagamitin mo yung styro cup, hindi na. Yan na. So lang siya guys, parang demo kasi school yan eh. So ilalagay dyan sa greenhouse. Yan, maliit lang na space ang na-consume niya pero marami. Bali yan guys, 4 na pipes kada layer. Tapos ang bawat pipes may butas na siyam. So around 100 plus 144 na butas. Yung ganyang space lang. So tipid na tipid yan sa space. Yun nga lang guys, hindi standard yung distance niyan. Masyadong maliit ang distansya. Siguro mga lang yan, 3 inches lang siya.
Yan, ang standard kasi natin nasa 6 inches ang pagitan. Kasi pag lumaki yung lettuce, magkakatamaan sila. Pero tingnan natin kung ano mangyari pag lumaki. So ayan, nailagay na namin. Maliliit lang talagang agwat niya. Yan. Dito sa taas nilagay namin yung Chinese kangkong. Kasi sobrang dami ng punla nila, sa kanila yan eh. So sinuggest ko na maglagay kami ng Chinese kangkong. So dito sa ibaba niyan, diyan namin ilalagay yung lettuce. Yan. So yan naman yung setup natin ng Kratky. Gulayan sa paaralan. Gusto nilang magkaroon ng kompletong mga gulay. Meron silang lettuce, meron silang sitaw, talong, yan, merong iba-ibang klase. Dito sa nag-uumpukan na yan, mani ang nakatanim dyan. Ano yung masasabi nyo sa viewers natin o kaya yung mga gusto mag-engage sa farm? Sir Frederick Martal. Yan. Dahil lang po compliance sa school, kailangan maggulayan para makatulong sa ating mga bata. Makatipid na rin, malaking tipid pag marunong kayong maggulayan. Yan. Dahil sa mahal po ng gulay, mas makakatipid kayo. Dahil lang sa mga butong maliliit, dadami nyo. Tama. Mura. Kahit nandito tayo sa Dinalupihan, mahal din ang gulay eh. Pero kapag may tanim kayo, lalo na rin sa bakuran, kahit simpleng urban gardening lang, malaking tipid yan. Kung gulayan. Kapag ito namunga, inani, anong plano nyo? Feeding, ganyan? Pamimigay o bibenta? May ani na, pinipiding. Minsan din po may nangihingi mga parents na tumulong. Siyempre, share mo din kasi nagpagod din sila dito. Collaboration po yan ng mga magulang, teachers, at saka po ng mga batang marunong nang magtanim. Grade 5 po yan, at saka grade 6. Grade 5, grade 6. Nasa subject namin yan. Nasa curriculum namin yan na marunong silang dapat din magtanim sa EPP, Edukasyon Pangtahanan at Pangkabuhayan. So, ibig sabihin kung pagtatanim, pwede rin pangkabuhayan. Pwede rin pantahanan. Na meron dyan, at the end of the year, meron po ina-award na Best Farmer or Farmer of the Year. Wow. Award po yan. Para ma-encourage sila. Hindi po yan nawawala sa curriculum nila. Kung masikip at wala namang ganong pagtatamnan, doon tayo sa urban kasi more on container. Pero kung may mga lupa naman po, mas maganda. Pero kung wala pa rin lupa na pagtatamnan, hindi mahirap mag-container tayo. Urban Pero gardening. itong practice nyo, sir, parang siya, makikita natin dito yung FPJ, FFJ, organic farming ito eh. Organic po. Ang mahirap lang sa organics, alam po natin na ang organic ay ang halaman mabagal lumaki kasi organic. Pero dahil sa pag-aaral, sasamahan kalahating organic. Sa tingin nyo, sir, kaya bang makipag-compete ang organic sa mga Kaya naman. ngayon? Kaya na po, alam naman natin dahil organic, mas mabagal ng konti yung growth ng halaman. Yun ang problema. Kaya lang, sure kayo na malinis. Tama. Organic po eh.
At saka, walang chemicals. Oo. Siguro kung personal consumption, no? Opo, tsaka dahil po Sabay. bata din naman yung mga nagtatanim at saka kaya nagpupush po kaming organic para safety po sila. Hindi sila, nakakatakot kasi pag organic, may chemicals, pwede Oo, silang oo. mapaltos, Oo. ma-inhale nila yung maging cause pa ng respiratory ailment nila. Eh di po ito sa organic, safe na safe 100%. Kasi galing din naman sa halaman. Yan, maganda. Ayun po. Sana manalo kayo sa division Wow, level. sir. Manalo po yung school nyo sa district level. Congratulations po. Level, division na po. Okay. This coming October 17. Kailangan pa po i-improve pa. Marami pa dapat i-improve. Okay. Work out po kami niyan. So, Maraming salamat sa iyo, Sir Fred. Oo. maraming Guys, binabati natin ang Pagalanggang Elementary School sa kanilang pagkapanalo sa district level. Sana manalo sila sa division level sa Tuesday. Hanggang dito na lang tayo, guys. Please don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. Thank you for watching. Happy farming.